Bahagi mo na inihatid namin sa ulingan Tuhan si Merlin Sita. Bagay na kung saan ay sabi nga ng mga alagad, hindi naman alam kung saan kayo pupunta. Kapag namatay ang isang tao, yun din yung ating kuminsang itinatanong. Pero bahagi na huwag natin kalimutan na ang patutunguhan ng tao ay nagsisimula sa daigdig na ginagawa natin. Kaya huwag natin kalimutan yung pagpapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Merlin Sita sa loob ng 70 taon. Nawa ay tayo ay ganun din kahaba. Kailan sabi nga natin, hindi natin maitatakda yung bawat araw na itinatalaga sa atin na mabuhay sa daigdig na ito. Kaya po, magpasalamat tayo sa buhay na ipinagkaloob kay Merlin Sita, sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya na naging bahagi ng inyong buhay, na mga nagmamahal kay Merlin Sita, at bahagi rin magpapaalala sa atin na tayo ay po natin magpasalamat sa biyaya ng buhay na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maaring mas mahaba o mas maiksi kay Merlin Sita, pero sana makita natin yung palaging pagpapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ganito rin, kung natutusin yung pinakapundasyon, kung saan ba tayo patutungo. Kasi bahagi o na huwag natin kalimutan natin na ang dulot ng Diyos para sa bawat isa sa atin at yung dulot ng ating pananampalataya ay higit nawa namin mapinabangan sa daigdig na ito bilang pag-aanda natin para sa kabilang buhay. Bahagi yun na huwag rin namin kalimutan yung turo na paanyaya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Na alin na nawa higit natin pakilabang itinalaga ng Diyos bilang mga mananampalataya na alin ay tayo ay para sa buhay kasama niya, na kung tawagin natin ay langit. Kaya tawag na natin ay buhay na walang hanggang. Bakit? Kasi doon natin nakakasama ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Bakit? Kasi yung buhay natin sa daigdig na ito ay isang buhay na nagpapakilala na tayo ay para sa Diyos. Kaya yun ang kalimitang binibigyan natin ng diin, na sabi nga yun, ba't ka gumagawa ng mabuti? Ba't ka umiiwas sa masama? Ang kalimitang sagot natin yun na kasi para pumunta sa langit. Baliktad po. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, kaya tayo umiiwas sa masama. Bakit? Kasi yun ikawain ng mga taga-namin. At yun ay pinagkaloob sa atin mula kung tayo ay pininyagan. So ibig sabihin, yung pagkilos natin sa daigdig na ito ay confirmation, na doon tayo patutungo. Kaya yun ang sabi ni Jesus, ang sagot niya sa sinabi ni Tomas, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Yun ang pagtutunguhan natin. At yung pagkilos natin sa daigdig na ito
ay pagpapahayag lamang ng katotohanan natin na tayo ay para sa Diyos. Pagsusumikap, kasi hindi naman tayo mga perfecto. No? Pagsusumikap, nawain din natin pakinabangan. Lalo-lalo na sa pagtanggap ng mga sakramento. Kaya napakalaga rin ang biyaya na nawapatuloy namin pakinabangan. Yung panyaya pa natin ng mga kapatid, lalo na sa mga may edad, no? Na huwag kayong maiyang magpatawag ng pari para pahira ng Santo Oreo. And then, makatanggap kayo ng komunyon every Sunday, kahit nasa gitna ng inyong katatayuan, sa gitna ng inyong katandaan, sa gitna ng inyong hindi na kayo makabangon sa inyong mga higaan. Kasi yun ang langit yung langit din, nakakasama natin ang Diyos. Pero yun, hindi nagsisimula sa araw ng ating kamamayan. Nagsisimula yun sa habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Kasi parang sinabi mo, gusto mo pumunta sa langit. Pero ikaw ay nabubuhay sa daigdig na ito, ni hindi ka naman lamang nakipaan na gusto mo makaugnayan sa Jesus dito sa lupa. Hindi ka malang nakikita nagsisimba pag-araw ng linggo. Paano ba niniwala sa atin ang Diyos? Gusto namin makasama siya doon sa namin. At bahagi mo na kung saan hindi naman namin nakikita siya dito habang tayo nasa lupa ay pinagkakaloon sa atin sa banal na pagdiriwang ng misa. Bahagi rin mo ng pagkilos ng matulog sino na napakahalaga rin o sabi nga ipinagdarasan natin ang mga mahamad sa buhay si Mary Sita. Tatapos siya ipinagdarasan mo siya para sa namin. Kasi siya naman ay nagsumikap at nananampalataya. Lalong-lalo kapag siya ay sabi nga natin ay nakapag-isa o napahira ng Santo Oreo. Para din naman matulungan natin siya na maibigay ng ng katarungan. Kasi akala ng iba, kasi may nagsabi na, no? Kawa daw mas marami daw ang crime rate sa Pilipinas kaysa doon sa ibang bansa kasi daw pinapatawag tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tama, no? Pero hindi na ulo ba? Hindi na tayo magbibigay ng hinihingi ng katarungan. No? Bakit? Meron tayong purgatorio. Ano yung purgatorio? Pinupurga. Yung mga ang tawag na namin dito yan yung katarungan ng Diyos. Na humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, pero hindi lang yung lugar. Diretso ka na kagad sa langit. No? Kinakailang ibigay mo yung hinihingi ng katarungan doon sa kasalanan na maaaring hindi mo na ibigay. Nung ikaw ay nabubuhay sa daigdig na ito, ay bahagi yun na huwag natin kalimutan. Yan yung katarungan ng Diyos. Kaya yung ating mga panalangin, kasi hindi naman namin alam kung naibigay ba ni Mary Sita yung humihingi ng katarungan. Maliwanag ko na siya ay nakahingi ng kapatawaran. Pero yung humihingi ng katarungan, hindi natin alam. Kaya isa o yun sa ibigay. Kasi may kasabi na mas may yung iba daw kasi gobyerno sinasabi na kasi yung pamaraan ng kanilang pananampalataya ay yung tinatawag natin karmic justice. Sa atin, hindi, purgatorio. Yun yung katarungan natin. Kaya bahagi yun na kung saan ay makikita natin. At yung ating mga panalangin, hindi
pa niya na ibibigay yung hinihingi ng katanungan. Assurance yun. Kaya, huwag mo kayong mag-alala. Yung ating pananampalataya, hindi isang pananampalataya na nagtutuloy sa kasalanan. Mayroon tayong katanungan at maliwanag yan yung puro ng purgatorio. Kaya ito yung tinutulog natin para mayroon sila na nawa hindi niyang pakinabangan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos na nawa ay hindi niyang pakinabangan sa piling na ating Diyos kasama ng mga anghel at mga banal.